Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos? And our concept is all about goodness. So, ang kabutihan ng Diyos ay nangangahulugang siya ang pinakamataas na pamantayan ng kung ano ang tama, maganda at karapat dapat purihin. So, lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti kahit minsan na hindi natin ito agad nauunawaan. So, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang isang aspeto niya, ito ang kanyang kalikasan mismo. So, dahil mabuti ang Diyos, mapagkakatiwalaan natin siya sa lahat ng sitwasyon. And our Bible readings for today is all about Psalm chapter 34 verse 8, ASND version. Tikman ninyo at alamin na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang taong nananampalataya sa Kanya. So, meron pa tayo ibang babasahin like Exodus chapter 33 verse 19 and 34 and 6, Psalms chapter 100 verse 5, 107, and so on. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is eager to share His goodness to us. So, alam naman natin na hindi ipinagdadamot ng Diyos ang kanyang kabutihan. So, kusang loob niya itong ibinubuhos sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Second is humans are eager to reject God's rule. So, dahil sa kasalanan is pinipili ng tao ang sariling daan at iniiwasan ang pamumuno ng Diyos. Kahit ito'y para sa ikabubuti niya. Last teaching is God's goodness and God's rule are inseparable. So, hindi mo maaaring maranasan ang kabutihan ng Diyos habang tinatanggihan ng kanyang pamumuno. So, yung tunay na kabutihan ay matatagpuan lamang sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kalooban. So, ngayon nadao na tayo sa ating application. So, yung first application is embrace the rule of God. So, dapat natin kilalanin ng Diyos bilang hari ng ating mga buhay, sumunod sa kanyang kalooban at hindi sa sariling kagustuhan. Second is experience the goodness of God. Kailangan nating magtiwala sa kanyang kabutihan sa gitna ng mga problema, pagsubok. Kasi matamis niyang ipaparana sa atin yung kanyang kabutihan sa kanyang panahon. And lastly is extend the goodness of God to others. So, syempre, gamitin natin yung kabutihang natatanggap natin mula sa Diyos upang maging pagpapala sa kapwa, sa salita man, gawa, at pagmamahal. And ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why can't we separate God's goodness from His rule. So, para sa akin kasi, yung kabutihan kasi ng Diyos is nakatali sa kanyang kalooban at pamumuno. So, kung ayaw nating pasakop sa Diyos, pinipigilan din natin yung daloy ng kanyang kabutihan sa ating buhay. So, yung tunay na kabutihan kasi is hindi ayon sa ating pamantayan, kundi ayon sa kanyang plano at disenyo. So, let's pray na po. Lord God, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan na hindi nagmamaliw. Lord God, patawarin mo po kami kapag kami ay patawarin mo po ako kapag ako ay nagtitiwala sa aming sarili kaysa sa iyong pamumuno. Lord God, turuan mo po kaming yakapin ang iyong kalooban upang maranasan namin ang tunay na kabutihan na nagmumula sa iyo. Lord God, gawin mo po kaming daluyan ng iyong kabutihan sa mga taong nasa paligid namin, sa pangalan ni Jesus. Amen.